So, what's up mga ka-idol? This is Anever TV. Again, nagbabalik mga ka-idol. So, ang pag-usapan natin ngayon ay ito yung bakit nga ba binaban yung sapatos ni Michael Jordan. So, ito nga ba yung sapatos na nakakatulong sa kanya upang lalo pa siyang gumaling sa paglalaro ng basketball mga ka-idol. So, ano nga ba yung misteryo sa likod ng kanyang sapatos? So, well, pag-usapan natin 'yan dito sa video na ito. So, sa episode na ito mga ka-idol ay ating pag-usapan. So, para mas lalo pang maintindihan yung video natin mga ka-idol ay sabayan niyo akong panoorin yung video na nanggaling kay DM Flex mga ka-idol. So, subscribe natin yan. Siyempre, kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, ay huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe. At siyempre, i-click ng notification bell button at click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa natin i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. So, huwag na natin pang papatagalin mga ka-idol. Let's go. Bakit nga ba Wait lang mga ka-idol. bawal ng NBA ang sapatos na ito ni Michael Jordan? Ito nga ba ay nakakatulong sa kanya upang lalo siyang gumaling? Ano nga ba ang misteryo sa likod ng sapatos na ito? Well, yan ang pag-uusapan natin sa panibagong episode ng Alamin Natin. Balik tayo sa nakaraan. 1984 nang na-draft itong si Michael Jordan. Noong mga panahong iyon ay Adidas talaga ang kanyang gustong brand na sapatos. Ngunit nireject nga siya ng kumpanyang ito at yun nga ang masasabing pinakamalaking pagkakamali ng Adidas sa kasaysayan. Matapos ngang ma-reject ng Adidas itong si MJ, dito na pumasok ang di hamak na maliit at paluging kumpanya na tinatawag na Nike. Si Jordan nga mga repa ay pumirma ng kontrata sa Nike at siya nga po ay makakatanggap ng $500,000 kada taon na noong time na yun ay talaga namang napakalaki na. Lalo na't kung ikukumpara mo sa ibang mga naunang NBA players katulad na lamang nila Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson at James Worthy na nakakatanggap lamang ng $100,000 to $150,000 kada taon. Well, bago magumpisa ang season October 18, 1984 ay nagkaroon ng exhibition game ang Chicago Bulls kontra New York Knicks at doon niya nga unang sinuot ang sapatos na ito. Noong time na yun ay hindi naman napansin ng NBA ang sapatos ni Jordan. Ngunit nagumpisa kang tumaas ang kilay ng dating commissioner na si David Stern noong February 10, 1985 dahil nakita niya ang suot na sapatos ni Jordan noong slam dunk contest. Nang matapos nga ang All-Star Weekend at lumipas ang 15 araw February 25, 1985 ay nakatanggap nga ng letter ang Vice President ng Nike na si Rob Strazer. Nakasaad nga sa letter na ipinagbabawal na ng NBA na suotin pa ang sapatos na ito sa loob ng court. Ngayon mga repa, ano nga ba ang misteryo sa likod? Yung mga ka-idol, dito malalaman natin kung bakit binaban yung suot-suot niya ng sapatos. So, actually mga ka-idol, ginagamit niya pa yun nung sumali siya sa dunk contest ng sapatos ni Jordan. Ang katotohanan niyan mga repa ay wala naman talagang espesyal na nakapaloob sa sapatos na ito. Ang pinakadahilan lamang kung bakit ipinagbawal ito ng NBA ay dahil sa kulay lamang ng sapatos. Meron kasing rule ang NBA noong 1980s na kung saan nire-required ang lahat ng mga players na magsuot ng sapatos na mas lamang ang puting kulay kasunod ng kulay ng kanilang team uniform. Bagay na taliwa sa sapatos na sinuot ni Michael Jordan. Bukod pa doon mga repa ay pagmumultahin nga din siya ng NBA ng $5,000 every time na susuotin niya ang sapatos na ito. Well, dahil nga sa ginawang pagban ng NBA sa sapatos ni Jordan ay nakita nga ng Nike na ang pangyayaring yun ay isang malaking oportunidad para sa kanilang brand. Kaya naman ang ginawa ng Nike ay tinikis nila ang NBA at pinasuot pa din nila ang sapatos na ito kay Michael Jordan at sila nga po ang bahala sa $5,000 na multa na ipapataw ng NBA para kay Jordan. Pagkatawag yun mga ka-idol is marketing strategy mga ka-idol para mas lalo makilala yung Nike. Dahil sa kanilang ginawa ay marami talagang naintriga sa sapatos na MJ. Sa katunayan ay lalo pang naging popular ang sapatos na ito matapos lumabas ang isang video ads na ang wika ay ganito. On September 15,
Nike created the revolutionary new basketball shoe. On October 18, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can stop you from wearing them. And boom mga repa, successful ang marketing strategy na ginawa ng Nike. Talaga namang nakilala ang brand na ito dahil sa pangyayaring iyon. Lalo pa nga itong nakilala sa mga nagdaang panahon dahil na din sa pinamalas na galing ni Jordan na halos lahat ay gusto nang bumili ng kanyang sapatos. Bagamat nagmulta at naban ang sapatos na ito sa NBA ay sobrang naging worth it naman ang lahat ng ito dahil taong 1985 ay nasa $946 million nga ang naging total sales ng Nike. Talaga namang na-dominate nila ang market at kitang-kita naman natin yon magpasa hanggang ngayon dahil sila pa nga din ang nangunguna na pinakapopular at pinakamalaking kumpanya ng mga sapatos. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. Idol, grabe yung So, unang story ang gustong mapasukan ni Michael Jordan na kampanya na Adidas. Yun nga lang, kumbaga, ang inisip ng mga Adidas ay hindi pasok yung kanyang standard doon. So, magaling naman talaga si Michael Jordan. Yun lang laking pagkakamali ng February 10. kanilang kumpanya ay hindi nila pinapirma si Michael Jordan. So, yun nga mga kailan sa sinasabi natin ay kaya pinagbawal o kaya binaban yung kanyang sapatos ay dahil sa kulay at sa yung design yung sukat ng sapatos pasok yun pero yung kulay lang yung binaban. So yun mga ka-idol, sana nagustuhan at sana naintindihan yung video natin mga ka-idol. At syempre kung sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe at mag-like para ma-update pa at mag-notify sa ating account mga ka-idol. So maraming salamat sa inyong pagpanood. See you next video.